Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magko-configure tayo ng DHCP server, DHCP snooping na lab sa GNS3. So pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pinutin ang notification bell para updated ka sa mga in-upload kong video. So example natin, sa previous video natin ay nag-configure tayo ng DHCP sa ating router, sa Cisco router using GNS3. So, paano pag mayroon tayong empleyado na mayroong bad attention na nag-plug siya doon ng PC na mayroong DHCP capabilities. So, yung ating mga user, yung mga some employees na connected sa ating network ay magko-confuse yung kanilang PC kasi magko-connect doon. Some PC ay magko-connect sa kanya kasi kala nila yun ang akala ng mga PC or computer na naka-connected sa ating network ay yun ang totoong DHCP. So, maantala or magkakaroon ng problema yung ating network dahil magko-confuse yung network, especially pag may mga running program na ina-access or share file. So, ang kailangan natin dito ay yung kailangan natin i-prevent yun. So, ano yung mga command o anong kailangan natin para ma-prevent yun? So, unahin natin muna, i-show ko muna yung mga interface dito. And meron akong server, meron tayong real server dito at saka meron siya, ay example natin yung bad employee, nandito siya. So, i-configure natin, punta tayo dito and by the way, hindi pa ako nag-assign dyan ng mga IP address. So, ipakita ko sa inyo para step by step tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. So, punta tayo dito. Mag-create muna kayo ng topology na ganito. Tapos, kung wala kayong GNS3, i-try nyo sa packet tracer. So, punta tayo dyan sa console na yan and maglagay muna tayo dyan ng basic configuration. Ano ko lang dito. So, loading pa. So, yan. So, ano natin, maglagay tayo dyan ng basic configuration, enable config terminal natin. And, punta tayo sa interface na yan, F0/0 and lagyan natin ng IP address na 192.168.1.1 at saka yung ating gateway IP address na 255.255.0. So, lagyan natin ng command na no shutdown kasi default ay naka-shutdown yung mga interface. So, yan. No shutdown. So, mag-up yan. So, ang next natin na i-configure dyan ay exit ko lang to. Magka-configure tayo dyan ng DHCP server. So, IP, DHCP, yung pool. Then, ano yung pool name natin? Anong ilagay, halimbawa, ilagay nyo yung inyong company name or kahit anong ilagay. Pero, kahit anong nilagay niya. So, ilagay ko na lang sa tutorial na ito ay yung aking channel na OFW IT. So, enter, then ilagay natin yung ating default gateway. Default router ay itinab ko lang D tapos DE tapos tab ko lang. So, yan 192.168.1.1. So, enter natin. So, kailangan pala natin ilagay yung network kasi hindi ko nilagay. So, tab ko, network, then 192.168.1.0 at saka yung ating subnet mask na 255.255.255.0. And pagkatapos, ilagay natin yung ating DNS server, DNS tapos tinap ko lang at saka kung anong DNS natin, pwede natin ilagay yung Google DNS kung wala tayong DNS pero meron ko yung DNS yan, yung inyong default gateway. So yan, and pagkatapos pwede natin i-exclude yung mga IP address na gusto natin exclude, halimbawa yung server, printer. So i-ano natin dito, IP, DHCP, tab ko lang, tapos excluded address, EX, tapos tinap ko lang. Tapos yung hanggang saan yung i-ano natin, i-exclude natin yung mga IP address. So 192.168.1.1 hanggang 192.168.1. Halimbawa 20 yung exclude natin ng IP address, din enter natin. So ang ibig sabihin nito, yung router na to magbibigay siya ng IP address after 20, like 21 yung first user. So yung 1 to 20 reserve natin, yung 1 ay of course router natin. So either 2, 3, 4 pwede natin assign sa
mga ibang devices like printer, server, kung ano man ang gusto niyo na special na static niyo. So isip natin yung ating configuration, tapos na tayo dito sa router 1. So i-configure natin yung router 2. Console, tapos buksan ko na rin to para mamaya hindi na ako maghintay, at saka yung dalawang PC. So ayan. So dito tayo sa router 2, i-configure natin the same yung ating configuration dito sa router 2. And dapat dito tayo sa router, i-close ko muna to kasi kanina parang na-recall na yung ito dito sa router 2 console. Step by step natin kasi kanina nag-configure ako ng ganyan. Try ko muna kasi long time ago na hindi ako nag-configure kaya nakalimutan ko. So anyway, ito practice ko din sa sarili ko para na ipapakita ko rin sa inyo. So interface, enable, then config terminal, then interface F0/0. Lagyan natin ng IP address na naglagay ba ako dyan ng IP address? Yes, 1010. IP address 10.10.10.1 at saka yung ating subnet mask na 255.255.255.255.0 pala to. So no shot. So yan, ang exit natin, at saka IP DHCP yan, up na yung interface. IP DHCP pool bad employee, lagay natin employee, and yung ating network dito sa network na kinonfigure ni bad employee network 10.10.10.10.0 tapos 255.255.255.0. So naglagay dyan ng default router niya rin na parang true din, na parang tama din yung nilagay niya dyan. So default route, tapos naglagay din dyan na DNS server, tapos 8888 din. Tapos yun lang, save natin yung ating configuration. Network, yes, okay. So ngayon, pag nandito tayo ngayon sa ating PC, i-check natin muna, hindi ko muna tinanggal yung dito sa console, sa PC2 tayo nag-start. I-check ko kung makakakuha ko ng IP dito na hindi ko tinanggal yung IP, show IP, hindi ko tinanggal yung, so i-try ko na IP DHCP tapos question mark, enter ko, tapos show, ilagay natin yung release X ay R, kung makakuha tayo ng IP. Renew. So kung makikita nyo, nakuha natin na IP address ay from dito sa bad employee. And show IP natin, ayan, kung makikita nyo, nagulo na yung ating network kasi nakuha niya na IP dito. Nagsaksak siya dito ng router niya or virtual computer, laptop, tapos yung ating PC, mga user, ay dito nakakuha ng IP sa kanya. So i-check natin dito sa PC1. So i-check natin sa PC1 kung anong IP ang nakuha niya. Show IP. So wala pa. So kailangan natin ilagay yung IP DHCP tapos yung X. Tapos yung R pala. So yan. I-check natin kung anong makukuha niya na IP address, kung 1010 ba or 1 yung ating. So kung makikita nyo, nakuha pa rin niya na IP address ay yung dito sa bad employee. So hindi nagkakagulo pa rin dahil yung nasira, yung hindi niya ma-access or
hindi makuha ng mga PC yung authentic server natin. So kailangan natin maglagay ng i-enable natin sa ating switch yung IP DHCP snooping para ito lang yung port natin yung trusted. So punta tayo dito sa ating switch console and kailangan natin dito enable yung snooping. So dito tayo ngayon sa ating switch. Parang may bug yung aking switch, so never mind. Mahalaga may pakita ko sa inyo paano i-configure. So config T, tapos yung interface na to i-enable natin dito yung ilagay natin muna yung IP DHCP snooping. Tinap ko lang tapos bilan 1 space and yan. So kailangan natin, kasi hindi tayo ngayon, kailangan natin gawin yung port na to na trusted. So ilagay natin dyan interface is 0/0. Then ilagay natin yung IP DHCP snooping. Tab ko lang tapos trust natin yan, yung ano na yan, trust. Then enter natin. So i-check na i-save ko lang yung aking configuration, do WRN confirm natin. So yan. So ngayon punta tayo sa mga PC na to, yung ating 2 PC, tapos i-check natin kung ganun pa rin ang makukuha natin. So i-arrow up ko lang tapos i-check natin kung ano pa yung makukuha ng IP address. So ganun pa rin. Tapos i-try ko na X para i-release yung IP address, din R ulit. R up ko lang. So kung makikita niyo, nakuha niyo na yung correct IP address or yung correct IP address from sa ating authentic server. So kung makikita niyo ngayon, yung ating i-check natin ngayon, i-ping natin yung 192.168, yung ating gateway .1.1. Ayan. So gumagana na siya. Tapos i-check natin dito sa other PC, arrow up ko lang show IP. So 1010 pa rin. So i-check natin kung mapiping pa rin yan na hanggang hindi ko nire-release yung ping 10.10.10.1. So actually napiping pa niya. Kasi nakalagay pa sa cache niya. So pag ako ngayon, nag-renew ako, saka nag-release ako ngayon, IP DHCP tapos X, tapos naglagay ako dyan, arrow up ko R. So check natin kung ano makukuha na IP address. So guys, nakuha niya na IP address ay 192.168.1.21. So 21 dito, tapos sa PC2 ay 22. So tama, and walang conflict. So hanggang dito lang sa tutorial na ito, and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel, and I hope meron kayong napulot na aral na magagamit niyo sa inyong lab or sa production. So have a good day sa inyong lahat.